Bago sa saksi, nasabat sa Maynila ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng materyales sa paggawa ng unregistered juice product. 3 ang arestado sa operasyon. Saksi, si Bon Aquino. Nang may abot ang mahigit 30,000 peso buy-bust money sa empleyado ng warehouse na ito sa Santa Cruz, Maynila na nagbebenta ng raw materials para sa unregistered juice product. Inaresto ng PNP CIDG Region 3 at FDA Region 3 ang 2 empleyado at manager in charge. Diyan ka lang ha, mga CIDG po kami. No, diyan ka lang, huwag mo nang punasan yan. Diyan ka lang. Diyan ka lang ate. Ilagay mo lang dyan, lagay mo lang dyan. Kahapon, meron kaming test buy na ginawa sa Lupao, Nueva Ecija. Then, na-confirm namin na nagbebenta sila ng ganitong produkto. So, just this morning, nagkaroon ng buy-bust operation. From there, nalaman namin kung saan yung source. So, we have to identify kung saan yung source, no? At dito nga itinuro yung pinagbibilan nila ng mga ingredients na to. Sinalakay rin ng mga otoridad ang warehouse nila sa Balotondo, Maynila, kung saan din nakaimbak ang mga raw materials na panggawa ng juice product tulad ng liquid at powder ingredients, foil pack at mga karton. Ayon sa PNP CIDG Region 3, sa warehouse na ito sa Santa Cruz, Maynila, dinidistribute sa mga buyers ang mga raw materials sa paggawa ng juice. At dahil hindi ito authorized at registered sa FDA, hindi rin tiyak kung ligtas itong inumin. Backyard manufacturing lang daw ang ginagawa ng buyers. Ibig sabihin, mano-mano nilang ginagawa ang juice. Ipapak at saka ibebenta sa mga tindahan sa probinsya. Ayon sa PNP CIDG, bukod sa Metro Manila, posibleng nakarating na ang produktong ito sa Central Luzon at Southern Luzon. Nakakapagbenta rin daw ang mga suspects sa pamamagitan ng social media. Hindi naman natin alam yung mga chemicals na hinahalo nila dyan, no? Lalo sa probinsya. Aminado naman ang manager in charge na nakapagbenta na sila sa Isabela, Pampanga at Batangas. Hindi naman daw nila alam ang regulasyon sa pagpaparehistro sa FDA. Pinaano sa amin na kumbaga baka pwede maglagay dyan ng paninda tapos i-distribute sa mga customer. Yun po. So hindi na namin alam yung about sa mga legalities. Hindi ko po alam po kasi dahil nga po empleyado lang ako. Tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng mga raw materials na nakumpiska ng mga otoridad. Maharap ang mga suspects sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act at Consumer Act of the Philippines. Paalala ng mga otoridad sa publiko. Bago tayo bumili, alamin muna natin kung ito ay may approval from FDA. Nakikita naman yan at check naman natin na may mga website naman yan, no? Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino ang inyong saksi. Humiling ng dagdag singil sa kuryente ang 48 distribution utilities sa Energy Regulatory Commission. Saksi, si Marie Jumali. Isa ka ba sa mga napapailing na lang sa sobrang taas ng binabayaran sa kuryente? Gaya ni Jinky, na nagtatrabaho sa negosyong frozen seafoods at halos 42,000 pesos ang electric bill kada buwan. Sa dami ng freezer namin na ino-operate, sa ngayon pa lang po medyo mataas na yung kuryente namin. At nang may bahay na si Nanay Christy na nasa 9,000 pesos ang electric bill. Pag hindi naman namin ginagamit yung electric fan, sobrang init naman po. Ngayon, lalo na ngayon, darating na ninyo, sobrang init. Paano na lang kapag lalong tumaas ang kanilang bayarin? Siyempre natatakot naman kami noon. Pag tumaas ang kuryente, tataas ang bill, mahihirapan na kami mag-provide ng pambayad ng bill pag tumaas yung kuryente. Tataas din po yung presyo ng mga produkto namin. Kailangan din po naming babawi yung mga nagastos. Posible ang dagdag singil sa kuryente dahil sa paghiling ng rate adjustment o automatic cost adjustment ng 48 distribution utilities sa Luzon. Ito yung regular na adjustment ng mga utility kada 3 taon dahil sa pass-through charges gaya ng generation charge, transmission charge, systems loss, subsidies, taxes at iba pa. Kabilang sa humiling ang Manila Electric Company o Meralco na aabot daw sa 7.983 billion pesos ang kailangan masingil sa kanilang mga customer sa loob ng 1 taon. Nangangahulugan ito ng 22 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa mga Meralco customer. Binayad na natin to dun sa particularly dun sa mga supplier at dun sa iba pang charges. So kumbaga napalawala na po ito ng Meralco. Meron kaming net
under recovery na kailangan naming ma-recover. Kaya yun yung pinropose namin. But then, of course, titingnan pa yan ng regulator to determine what we filed. I-evaluate natin yan. Masyadong mabigat yan. Hindi naman, ang ERC naman pag nag-approve din ng adjustment, and this is what has happened before, hindi naman yan isang bagsak kung ibibigay man. So kung may pagbibigyan ng adjustment na upward, usually dinedefer yan over a certain period. 2 years, 3 years, ganyan. Pero ayon sa ERC, hindi naman daw nangangahulugang taas singil agad sa kuryente ang resulta ng hiling na automatic cost adjustment ng 48 power distributor. Target ng ERC na matapos ang technical review and evaluation at hearings sa mga aplikasyong ito sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. May mga pagbabago rin daw sa pagpapatupad ng lifeline rates o ang subsidy para sa mga mahihirap na Meralco customer. Sa ilalim ng RA 11552, beneficiaries ng 4Ps at mga nasa ilalim ng poverty threshold na itinakda ng Philippine Statistics Authority ang pasok sa lifeline rates. Inabisuhan ng Meralco na i-disqualify ng mga hindi qualified at tumanggap ng application ng mga pwedeng isama. Unang-una, hindi na po dito siyempre makakasali sa lifeline rate yung nakatira sa condominium units and subdivisions dahil hindi naman po yun marginalized sa kanilang economic situation. No? Lumabas po kasi sa mga hearing sa Kongreso na dati-rati po may mga high-end na condominium na napasama pa at nakakatanggap ng lifeline rate discount. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Hindi maiiwasan ang pagbaha sa Metro Manila tuwing may ulan ayon sa DPWH-NCR. Pero may mga hakbang sila para hindi magtagal ang baha. Asahan pa rin ang pag-ulan bukas mga kapuso, lalo na sa ilang lugar na nauna ng binaha. Saksi si Jonathan Andal. Habang rumaragasa ang tubig, tulong-tulong ang mga residenteng pigilang matangay ang tricycle at motorsiklo. Kasunod yan ang malakas na ulan at pagguho ng lupa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Walang nasaktan at naitabi naman ang mga sasakyan. Palalim ng palalim dito sa sitio. Sa Kabakan, Cotabato, nagmistulang dagat ang ilang palayan. Natrap sa loob ng mga bahay ang ilang residente at kinailangang i-rescue. Nakikita naman po natin. Binahari ng Bulit Elementary School sa Montawal, Maguindanao del Sur. Ito po ang mga tropa po natin, rescue muna dito na sa Barangay Bulit. Damay pati Barangay Hall. Ang mga pagbaha dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na patuloy na makakaapekto sa Palawan at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, may ulan na sa ilang bahagi ng Davao Region at Zamboanga Peninsula umaga bukas. Sa hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. May matitinding ulan na posible pa ring magpabaha o magdulot ng landslide. Posible ring ulanin ang Ilocos Region, ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central Luzon, Palawan at Mindoro. Gayon din ang malaking bahagi ng Visayas. May heavy to intense rains sa Leyte provinces. Hindi naman inaalis ng pag-asa ang tsansa ng thunderstorm sa Metro Manila. Hindi raw may iwasan ang pagbaha sa Metro Manila ayon sa DPWH-NCR. Ang magagawa raw nila ay bawasan ang epekto nito. Hindi raw gaanong nagtatagal ang baha sa ilang lugar, gaya sa Espanya Boulevard sa Maynila. Yung Espanya kasi meron tayong drainage main na sa ilalim yan eh. Wala kaming natanggap na report na yung Espanya was closed for a period of 6 hours to be considered as an closed road. Patuloy raw silang nagtatanggal ng bara sa mga drainage at nag-aayos ng mga pumping station. Ngayon, may ginagawa rin silang mga bagong drainage system, slope protection, pati mga retention at retarding basin. Ginagawa na ang bagong pumping station sa Barangay 182 sa Tondo, Maynila. 27 pa ang planong itayong dagdag sa 71 pumping stations na pinapagana ngayon. Ang kaso raw, may humahalong basura sa nahihigop na tubig ng mga pumping station. Kung meron mang hindi binabahang lugar sa Metro Manila, yan na siguro ang BGC sa Taguig. Sa ilalim ng Burgos Circle, merong napakalaking tangke na singlalim ng 5 palapag na gusali, ang detention tank. Dito muna iniipon ang tubig para hindi bumaha. Pagtapos na ang ulan, saka ito ibubuga sa Pasig River. Sinubukan itong gayahin noon ng DPWH sa ibang bahaing lugar sa Metro Manila, pero hindi umubra. Napakalaking gastusin yan. Restriction on open space, yun ang nagiging isang problema natin. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Bago sa saksi, nagmistulang ilog ang ilang kalsada matapos bahain
ang ilang bahagi ng Malaybalay City sa Bukidnon ngayong gabi. Sa bilis ng ragasan ng tubig, stranded sa gitna ng kalsada ang ilang tao at sasakyan. Ang pagbaha ay dahil sa masamang panahong dulot ng Intertropical Convergence Zone. Hindi pa rin tapos ang pagkikipaglaban ng mga hog farmers sa African swine fever. Dahil po sa ASF, posibleng mababa sa unang inaasahan ang karneng baboy na magagaling sa Pilipinas batay sa isang pag-aaral. Saksi, si JP Soriano. Sa Mega Q-Mart, nasa 300 to 320 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi ngayong araw. Mas mababa kumpara sa 330 to 335 pesos nitong mga nakaraang linggo. Dagsa baboy yan eh. Dagsa eh, kaya nagbaba eh. Pero kahit maraming supply, sabi ng Department of Agriculture, malabo na maibalik sa 240 to 250 pesos ang kada kilo ng baboy ngayon. What we want to do now is really to lower the prices ng pork kasi hindi na siya bumaba eh. Hindi na siya bumaba despite the fact na sinasabi nila sometimes. Yan ang sinasabi ko na producers come to us complaining about the low farm gate prices and yet in the retail prices ganito. Kung marami ang supply ng karning baboy ayon sa mga retailers sa palengke, iba naman ang lumalabas sa pag-aaral ng USDA Foreign Agricultural Service Manila. Posible raw na mas kaunti ang maproduce na karning baboy ng Pilipinas ngayong taon dahil sa patuloy na pagkalat ng ASF sa mga top producing regions. Sa tansya ng USDA, bababa ng mga 5% ang mapoproduce na karning baboy ng bansa ngayong taon. Pero sabi ng DA, kung pagbabasihan ng first quarter report, tumaas naman ang produksyon ng baboy at manok. Lalo't naglaan daw ng pondo ang gobyerno ng 4.5 billion pesos para sa Philippine National Livestock Program. Gayunman, kailangan pa rin mag-import ng baboy dahil nariyan pa rin ang banta ng ASF. Kailangan pa rin natin sigurong supplement ang supply natin with imports. But I don't think it's as bad as when the ASF was really all over the country. I think the programs are working and working very well. Kung patuloy pa rin ang pag-import ng bansa ng karneng baboy, umaarangkada naman daw ang export sector ng ilang agricultural products ng bansa ayon sa DA. Sa pulong kasama ang European Chamber of Commerce of the Philippines, inanunsyo ng DA ang new export destination para sa ilang gulay at prutas na galing Pilipinas. We have began exports of frozen durian to China, pili nuts to 27 European countries, shallots to Indonesia, fresh dragon fruit to Australia, young coconut to Taiwan, and corn seeds to Colombia. Ibinahagi rin ng DA na aabot sa mahigit 55 billion pesos ang inilaang pondo para sa agricultural sector, gaya ng expansion ng farm-to-market roads at national rice programs at irigasyon sa mga sakahan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Matapos ang toll hike na ipinatupad kamakailan sa NLEX, nagbabala ng dagdag singil ang isang grupo ng truckers na apektado ng dagdag gastos. Samantala, sisimulan na ang pagtatayo ng viaduct na sinasabing magpapabilis sa biyahe sa expressway. Saksi sina Joseph Morong at Lay Alves. Groundbreaking ceremony kanina para sa itatayong Candaba 3rd Viaduct sa North Luzon Expressway. Kapag natapos ang proyekto, na itatayo sa gitna ng dalawang viaduct bridge mula Pulilan, Bulacan hanggang Apalit, Pampanga, ang kasalukuyang 40 to 60 kilometers per hour na takbo ng sasakyan, inaasahang magiging 60 to 80 kilometers per hour. Sa gitna ng dalawang viaduct bridge na ito, itatayo ang Candaba 3rd Viaduct. Target matapos sa November 2024 ang proyektong ito na nagkakahalaga ng 7.89 billion pesos. Mapapadali raw nito ang biyahe dito sa North Luzon Expressway. Pero ang gastos sa itatayong 3rd Viaduct wala pa sa kwenta ng ipinatupad na toll hike sa NLEX noong June 15. Ang toll hike base pa sa toll rate adjustment petitions ng NLEX mula 2012. Yung increase namin na 11%, wala pang 2 litro yon end-to-end. Eh di kung ayaw nyo magbayad, di pumunta kayo sa MacArthur, tignan natin kung
Abutin kayo ng perwisyo doon, butas pa yung bulsa nyo dahil mahigit 2 liters yung uubusin nyo dyan. Pero ang isang grupo ng truck owners, tutol pa rin sa toll hike. Yung increase na ginawa nila, mas mataas pa kaysa sa inflation. Siyempre, mag-i-increase kami ng rate. Hindi naman biro yung 10% na yan. Gaya ng toll hike sa NLEX, may mga mababatas ding tutol sa nakatakdang taas pasahe sa LRT1 at LRT2 sa Agosto. Hinihingi pa namin ng panig ng DOTR pero dati na nitong sinabi na wala nang bawian. Sabi naman ng pribadong kumpanya nagpapatakbo ng LRT Line 1, kalahati lamang ng hiling nilang 5 pisong dagdag ang pinayagan ng gobyerno. May 1.6 billion pesos ding fare deficit na kailangang bayaran ang gobyerno. Simula raw nang i-operate ito ang LRT Line 1 noong 2016 ay di na sila nakapagdagdag ng singil. Kahit ang kasunduan nila ng gobyerno ay dagdag singil kada 2 taon na idinulog na sa International Chamber of Commerce. We filed that action kasi we did not have any action on the fare adjustments or the claims for the past 7 years. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, kahit itaas ang pamasahe sa LRT Lines 1 at 2, ay may subsidiya naman na binabayaran pa rin ng gobyerno sa bawat pasahero. Ibig sabihin, mas mababa pa rin ang sisingiling pamasahe kesa sa aktwal na dapat na binabayarang pamasahe ng bawat pasahero. Sa gitna ng mga dagdag singil sa iba't ibang serbisyo, ilang grupo ang nagtutulak ng 100 peso daily minimum wage increase sa public hearing sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Metro Manila. May 2 petisyon ding hinihiling na gawing 1,141 at 1,161 pesos ang daily minimum wage sa Metro Manila. Maglalabas ng desisyon tungkol dito ang Wage Board sa susunod na buwan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong. Lay Alvis, kami ang inyong saksi. Aminado ang Department of Health na posibleng maubos na ang mga nurse sa bansa sa loob ng 3 o 5 taon. Yan ay kung hindi raw matutugunan ang problema sa kakulangan ng kanilang bilang ngayon. Saksi, si Rafi Tima. Matagal nang ramdam ng mga pribadong ospital ang kakulangan ng mga nurse, lalo na noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic dahil sa dami ng mga nag-abroad. Ngayon, maging ang bagong pamunuan ng Department of Health, may babala. Pag wala tayong ginawa ngayon, nakikita ko na in a few more years, maybe 3 or 5 years, ubos ang ating nurses. So kailangan ginagawa ko ng paraan para dumami uli ang ating nurses. Isang parang naisip ng DOH, bigyan ng temporary license sa mga nursing graduate na hindi nakapasa sa licensure exam at payagan sila magtrabaho sa mga government hospital. Maling-mali na hindi ka dapat gamutin at alagaan ng isang nurse graduate na hindi pa nakakapasa. This is only a temporary solution. Once the nursing vacancies are filled up, we will stop this. Ang Labor Department hindi tutol sa panukala, lalo pat ang plano namang bigyan ng temporary license ay yung mga malapit pero hindi umabot sa 75% passing grade. Dapat siguro ay tignan nating mabuti at magkaroon tayo siguro ng pagkakasundo kung anong mga dapat na regulasyon. Nang sa naman ay mapangalagaan din natin yung ilalaman sa batas. Pero ang Philippine Nurses Association may agam-agam sa panukala. Ito kasing 70 to 74% na bibigyan ng temporary license ay hindi pa natin na-consider yung kanilang scope of practice. However, since hindi sila considered by our law, na they will have the professional practice, ang magiging burden pa rin dito ay accountability ng ating mga registered nurses. Lahat ng magkakaibigang graduating nursing students na ito, balak mag-abroad matapos silang makapasa sa licensure exam sa darating na Nobyembre. Kaya sabi nila ang dapat tugunan ng pamahalaan ang kawalan ng sapat na benepisyo at mababang pasweldo sa mga nurse. I think naman kung magsistay yung mga Filipinos if in the first place we're compensated properly. We'll actually stay here because we love our country, but apparently, at the state of affairs right now, the country doesn't love us as healthcare professionals. Sa ngayon, marami naman daw nag-i-enroll sa kursong nursing, ayon sa Dean ng Trinity University St. Luke's College of Nursing. Pero may malaking problema silang nakikita. There is a scarcity of nurse educators or nurse teachers, because some of the nursing faculty right now are even moving outside Philippines for better opportunities. So right now, schools, Luzon, Visayas, Mindanao, they have a hard time really getting faculty members. Mas malaking problema daw ngayon kapag nagpatuloy ang pag-alis, hindi lang ng mga nurse, kundi pati mga nagtuturo sa mga nurse para mag-abroad. Marami nga ang gustong pumasok sa kursong ito. Paano naman
kung walang magtuturo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Very grateful sa GTV si Vice Ganda matapos i-anunsyong lilipat ang It's Showtime sa naturang Kapuso Channel. Naghahanda na sila ng mga bagong pasabog para sa kanilang pag-ere sa GTV simula July 1. Saksi, si Aubrey Carampel. Marami ang nagulat at natuwa sa surprise announcement ng paglipat ng longest-running noontime show ng ABS-CBN na It's Showtime sa Kapuso Channel na GTV. Marami ang na-excite nang magkakasunod na mag-post ng programa. GTV at hosts ng It's Showtime. Sa panayam ng GMA Integrated News sa isa sa mga It's Showtime hosts na si Vice Ganda, nagpaabot siya ng pasasalamat sa GMA channel na GTV. Masayang-masaya. Oo, nung binalita sa amin, siyempre, emosyonal kaming lahat kasi sa kalagitnaan kami ng lungkot, diba? Yung parang nawalan ka ng tirahan, tapos biglang may kukup-kup na naman sa'yo. We feel so special and we are very grateful to GTV. Kaya ngayon pa lang, G na nga raw silang magbigay saya at may mga inihahanda na ring mga bagong pasabog. Kailangan maganda, nakakahiya naman sa GTV kung di ba, syempre hindi namin sasayangin yung pagkakataong ibinibigay sa amin ng GTV at yung suportang, yung pagpapahiram nila sa amin ng matitirahan. Sobra kami nagpapasalamat doon at hindi namin sasayangin. Sa pahayag kahapon ng ABS-CBN, sinabi nitong hindi na mapapanood ang It's Showtime sa TV5 simula July 1, kasunod ng mga pagbabago sa programming ng network. Kasama dito ang bagong noontime show ni Tito Vic at Joey. We don't feel bad sa TVJ, wala kaming ganun ha. Siyempre, meron ka ding napaka-hypocrite pag sinabi mo, hindi ka nalungkot pag sinabi sa amin na nung una pa lang, baka hindi na tayo mag-edit sa TV5, siyempre nalungkot din kami kasi siyempre yung hindi namin alam kung saan kami pupunta, so ano nang mangyayari. So, naaawa ako dun sa mga tao, sa staff namin kasi sobra na silang naguguluhan, pero ngayon naman malinaw na sa lahat at saka masaya kami na, 'di ba? May nagsarang pinto, may bumukas ulit na isang pinto. Sa isang pahayag naman, sinabi ng MediaQuest Holdings Incorporated at TV5 na nirerespeto nila ang desisyon ng ABS-CBN at nagpaabot ng mabuting pagbati sa kanilang mga proyekto sa hinaharap. Overwhelmed daw si Vice sa mainit na pag-welcome sa kanila ng mga kapuso. Ang dami ko ring friends sa GMA na nag-message sa akin agad. Nakakatuwa. Very uncertain yung mga ganap kung anong mga mangyayari pa, pero it just gets more and more exciting. Win-win to sa audience. Sobrang panalo ang mga Pilipino rito. Simulang mapapanood ang It's Showtime sa GTV sa July 1 mula Lunes hanggang Sabado, alas 12 ng tanghali. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. After more than 10 years, may comeback sa big screen sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Magtatambal sila sa pelikulang Rewind. Ay sa Dongyan, tailor-made para sa kanila ang film project. Feel-good na family drama ang tema with touches of magical realism at tatalakayin ang second chances. Update naman para sa mga Filipino Swifties, hindi kasali ang Pilipinas sa Asia leg ng The Eras Tour. Japan at Singapore lang ang pasok sa listahan. Kaya tila not feeling all too well ang fans dahil sa announcement. At yan po ang mga balitang ating sinaksihan. Ako po si Pia Arcangel at ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Chino Gaston. Hanggang bukas, para sa Pilipino, sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.